Maghiwa-hiwalay tayo. Kayo dalawa, dun! Sumunod kayo sa akin. Tana! Kami. Oh, ano nangyari? Sir, hindi na siya naabutan, sir. Masyadong madilim ang gubat na pinasok niya. Kaya madali siyang nakalayo sa amin. Problema ito. Kailangan siyang mahuli. Sasagutin natin to sa higher authorities. Mag-form kayo ng isang search party, ha? At bukas ng umaga, hanapin niyo siya. Huwag kayong babalik dito hanggat hindi niyo siya nahuli, ha? Yes, sir. Nakatakot naman dito. Miss, Sino ka? Ano kailangan mo? miss, huwag na ako kayo matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. At isa pa po, pang spark plug ho itong ginagamit nyo. Kung gusto nyo matanggal yung gulong nyo, kailangan nyo unang tie wrench. Ganun ba? Sige ho, tutulungan ko na ho kayo. Ako na hong gagawa na itong gulong nyo. Sigurado kang hindi ka masamang tao, ha? Miss, kung masamang tao ako, hindi ko na siguro kayo tutulungan. Maglalakad na lang ako dito at iiwan ko kayo dito.
At isa pa, na-rape na hukay siguro. Miss, nasaan nga pala yung jack, no? Ano yun? Nakalimutan ko ho yun, ah. Yun! Eto ho ang jack, miss. So, ikakabit na po natin. Ah... Ay, miss. Ako na lang kung magbubuhat niyan. Salamat ah. Baka madumihan lang ho yung kamay niyo eh. Ay, isa pa. Ang bigat nung to para sa inyo. Maraming salamat ulit ha. Ako nga pala si Beth Fernandez. Ikaw? Rodel, ano nga ba? Saan ka nga pala pupunta? Sa bayan ba? Oo, sana eh. Sumabay ka na sa akin kasi wala ka nang masasakyan dito ng ganitong oras eh. Sige na. O sige, hindi ba nakakaya? Hindi, sige na tayo na. Salamat. Sige na, mahuli ha. Payag na kayo. Noong una, pusa din alam mo rito. Pagkatapos aso. Okay lang kung hayop eh. Pero tao, mahirap yan. Hindi natin alam ang pagkatao niyan eh. Sige na, mabait ho si Rodel. Sinisiguro ko ho. Mapapagkatiwalaan ho natin yan. Sige na po. O siya. Sige. Oh, Rodel. Payag na si Mang Julian na dito ka daw muna tumira habang wala kang matutuluyan. Salamat daw, Mang Julian. Oh, pero pasensya ka sa lugar ko ha. Okay lang ho sa akin yan. Paano mauuna na ako? Matulog ka na. May job interview ka pa bukas, di ba? Sige ho. Sige. Siya nga pala. Kasi, Ano ho to? panggastos mo habang wala ka pang sweldo. Paano ho kung hindi ako matanggap sa trabaho? Paano ko ibabayaran? Bale, bayad ko na lang yan sa'yo. Dun sa, di ba, nasiraan ako, yung flat tire, tinulungan mo ako. Yun na lang. Salamat ho, Miss Fernandez. Sige, mauna na ako. Sige ho. Paano kayo kung bahala sa kanya? O sige. Sige ho. O Rodel, kumain ka na ba? Oo. May nadaanan ho kami restaurant ni Miss Fernandez. Kumain na ho kami doon kanina. May problema ka ba? Medyo nga ho kasi natuyuan na ho ko ng pawis. Kailangan ko na ho yatang maligo ho eh. Oo nga eh, napansin ko nga eh. O, dyan ang banyo, no? May sabon na doon. May problema ka pa. Kasi ho, wala ho akong damit pampalit ho eh. O, saan? O, siguro kasi ito sa'yo, no? O, ito dito. Madali lang matutunan ang trabaho mo rito. Mang Julian, turo mo sa kanya kanyang gagawin, ha? Opo. Siya nga pala. Tuwing 15 at katapusan ng buwan ng sweldo. Salamat po, Mr. Fernandez. Matagal na ba kayo magkakilala ni Beth? Hindi ho, kagabi lang ho. Bakit po? Wala naman. Nagtataka lamang ako kung bakit bigla siyang nakagaan ng loob ni Beth. Man-hater yon.
Sa bagay, mukha namang mabait ito eh. Huwag mo sana sirayan ang kanyang pagtitiwala, ha? Maasahan niyo po, Mr. Fernandez. Hoy! Tingnan rito. Kaya ka tinawag ni security guard, ha? Para magbantay sa pwesto mo. Sa factory to, hindi ko sasakap pumupunta. CR na ako, sir. Kaya si Hill ang pinagbantay ko rin. Wala akong pakialam. Sa susunod gawin mo yan, tanggal ka sa trabaho. Bumalik ka na ron! Raul, kailangan mag-usap tayo. Hindi ko gusto itong nangyayari sa factory to. Doon sa opisina ko. Mr. Fernandez, sasamahan ko na si Rodel sa stock room para malaman niya mga gagawin niya doon. Sige. Tenor Del. Raul, sagad na ang pasensya ko. Punong-puno na ako. Ang tatanga ng mga empleyado mo. Abay, irresponsable sa mga trabaho eh. Partner, huwag masyadong mainit ang ulo sa pagdisiplina sa mga tao para magkaroon ng malasakit sa kumpanya. Ayoko na. Tama na. Sawang-sawa na ako. Hanggang dito, punong-puno na ako eh. Alam mo ba, nakita mo naman kung paano ang pagtsatsaga binigay ko dito. Araw-araw ako pumapasok ng sa ganon. Paano? May ahon to kumpanya to pero wala talaga nangyayari. Let's face it, we have to dissolve the partnership. Teka. Let's not be too hasty. Pag-usapan natin ito mabuti. Huwag tayong gagawa ng major decisions ng mainit ang ulo natin. Raul, harapin natin ang katotohanan. Walang nangyayari at hindi kumikita ang kumpanya natin. Either we do something drastic and fast or nothing. Luis, mag-i-improve din ang economy natin. Kita mo, very soon, magkakaroon tayo ng mga orders and we'll be on full production. You are fooling yourself. Niloloko mo sarili mo. Alam naman natin eh. Dalawa lang ang posibleng mangyari dito. Either ibenta natin to habang meron pang gustong bumili, o mabuti pa, buy me out. You know very well I'm not in a position to do so. Gipit na gipit ako ngayon. Morning! Mr. Imperio, pasensya na ho kayo kasi pinaayos ko pa ho yung flat tire ng coach ko eh. May tatanong lang ho ako kay Papa. Pa, natanggap po si Rodel? Sinong Rodel yan? Yung kasama namin ni Julian kanina, nakasalubong, bagong empleyado. Why was I not consulted about this? Nag-hire tayo ng tao na hindi ko alam? Alam mo naman, Raul, we cannot afford to hire any personal at this point in time. Anyway, nag-usap na tayo kanina. Binigyan kita ng options, pwede ba pag-isipan mo mabuti? Tara, sa opisina. Napilitan tanggapin ni Boss Raul ang alok ni Mr. Imperio noong 1990. Nang muntik na magsara ang factory ito dahil sa sama ng negosyo. Ang alam ko, nagpahiram yata ng malaking halaga si Mr. Imperio para hindi ilitin ng bangko itong factory ito. Mukha nga hong istrikto si Mr. Imperio eh. Mukhang mahirap pong pakisamahan. Sinabi mo pa. Eh kung ako nga ilang beses sigawan niya sa harap ng maraming tao. Para ho bang si Hitler? Tama ka. Ako dyan! Ano nga sa English yung gon? Speak up the demonyo. Ako dyan! Ano, tapos na ba yung pinagawa kong seat cover? Sabi sa upholstery, bukas daw pwede na. Sino man to? Bago empleyado natin. Pag nagbakasyon ako, siya papalit sa akin. Mang Julian! Oh, magkakilala na kayong dalawa? Rodel, si Banjo, anak ni Mr. Imperio. Si Rodel. Kamusta ho? Siya nga pala, Beth. May bagong disco house dito sa bayan eh.
Gusto sana kitang kumbiday mamayang gabi. Banjo, wala akong kahilig-hilig sa mga disco-disco. Alam mo yan. Oo, sige, sige. Ang gagawin na lang natin, papasyal na lang kita sa bagong kotse ko. Pupunta tayo sa beach at magmi-midnight picnic tayo doon. Baka naman gusto mo, pati midnight swimming. Talaga? Sasama ka? Ito gawin mo, ha? Imaneho mo yung kotse mo sa gitna ng dagat, kayong dalawang mag-midnight swimming. Anong nangyari sa'yo? Nagisip ka. May sakit ka ba? Mukhang may tama sa'yo si Beta. Rodel, tinanong nga pala ni Mr. Fernandez kung ayos na yung generator na pinakayod sa'yo. Ah, voltage regulator na lang kulang, Mang Juan. Pero madali na ho ikabit yun. Pag nakabit na ho natin yun, maski may brown out ho, wala na ho tayong problema. Teka nga pala, sigurado ka bang hindi kumuha ng mechanical engineer? Hindi ho. Pinabilib mo ako eh. Tamang-tama lang palang rekomenda ko sa'yo dito. Correction, Ma'am Julian. Ako ho ang nagrekomenda kay Rodel. Talking of recommendation, sabi ni Papa, in-approve na daw niya yung yung suggestion mo na gumamit tayong carborundum blades para sa mga circular saws natin. Mas makakatipid at saka mas makakaganda pa ng quality ng trabaho natin. Mang Julian, anong masasabi mo kay Rodel? Ano? Na-approve na ba ng insurance yung hiningi kong increase na coverage? Oh, kailan daw mapipirman? Abay, asikasuhin mo.
Ano ka ba naman? Kaya nga kita binabayaran ng malaki nang sa ganun, lumabas ka agad ang approval. Eh, kailan pa raw? Mangulan, si Uncle. Diyan sa loob. Uncle. O ano? Sige, basta itawag mo sa akin pagtapos na. O magbabayad ako kahit magkano. Okay, sige. Tawag mo kagad. Ano? Ano naman kailangan mo? Uncle, may lakad kami ng mga barkada ako mamayang gabi. Kailangan ko lang ng pera. Alam mo, mukha ka ng pera. Wala ka nang ibang hinihingi sa akin kundi pera, pera, pera. Tuwing pupunta ka rito, pera hinahanap mo eh. Wala ka nang ibang albukang bibig kundi pera. Uncle, yung puso mo. Baka takihin ka dyan. Hindi puso ko ang problema ko. Ikaw ang problema ko. Sakit ka ng ulo ko eh. Pinapupunta kita rito nang sa ganun, matuto ka. At baka pagdating ng oras, maging manager ka ng factory to. At hindi lang yon, baka magkagustuhan kayo ni Beth. Pero ano nangyari? Binabaliwala ka ni Beth. At ako ang gumagawa ng trabaho mo dito. Eh, wala namang hilig sa lalaki yung babaeng yun eh. At saka ako wala namang hilig sa muebles Eh eh. anong hilig mo? Uminom, maglasing, maglakwatsa, at kung ano-ano pa. Yan pera mo. Ano to? Kulang to eh. Ang kailangan ko, 3,000. Ano? 3,000? Uncle, wag mo naman akong tipirin. Tanda mo, may hawak akong alas. Anytime kaya kong sumulat kay Mama sa States, sabihin ko naglolo ko ka at may sinusuportahan ka. Tama na! Ayan, 3,000, umalis ka na. Kaya ba ganito ang trato mo sa akin dahil hindi ako ang tunay mong anak? Pera naman ni Mama ang ginagamit. Tumigil ka na! Huwag ka magkakamali ah. Baka may kalagyan ka. Uncle, malaki na ako. Kaya huwag mo na akong takutin. Okay, Mrs. Serrano, we'll have your order delivered by 12 o'clock. Yes. Okay, thank you very much. Bye-bye. Beth, pinapibigay sa'yo. Muna kayo yung Tagalog. Eh, kanino pa? Paano mo nalaman? Dito pa ginang malibit kang anak. Paano mo nalaman di initan ang mahanap? Ikaw ba di na malibit kong balat? Sa'yo na mo nalaman. Ikaw ba di na malibit kong malam? Paano mo nalaman di initan ang malalan? Ikaw ba di na malibit kong malam? Paano mo nalaman? Ito wala lang salita panaligan. Paano mo nalaman? Ito wala lang sa liko'y, ito wala lang sa liko'y tatalikan. Paano mo nalaman? Ikaw pa din na malibit kong Yes! Ano ba nangyayari sa'yo? Manghol yan! Masusuot ko na ho yung bagong piling polo shirt ko ho! Yes! May cake ka? Yes! Yes! Wah!
Yes! Yes! Okay ba yung tip ko sa'yo? Yes! Wow! Yes! 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 Rodel! Yes, pare! Yes! Rodel! Yes! 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 Mahal yan. Pwede nang kumuha ng isang roll yung pam ngayon. Yes! Pwede ko nang kunin ngayon. Yes! Hindi mo ba kayo nilalagnat? No! Siya nga pala. Para sa'yo nga pala ulit. Pasensya ka na. Naubos kasi yung sweldo ko dahil bumili ako ng gamit sa katawan dahil nahihiya na ako manghiram kay Mang Julian ng gamit. Di bale, sa susunod na payday ko, hindi lang dito kita dadalhin. Yun lang naman ay Kim. Pagbibigyan mo ko ulit. Pwede, pero gusto ko dito ulit. Para naman naiinsulto ko niyan. Gusto ko tuloy malusaw dito sa kinauupuan ko. Hindi, itong sinasabi ko. Kasi dito, maganda yung nararamdaman ko. Parang walang plastikan. Tapos yung sinseridad mo, talagang nafe-feel ko. Hindi ka ba nababado yan? Actually, tig-enjoy ako eh. Kain na muna tayo. Rodel, may tatanong sana ako sa'yo eh. Ano yun? Medyo personal. Okay lang? Okay lang. Taga saan ka ba talaga? At anong nagawa mo dito? Taga Butuan City ako. Ulila. Nagmamamatay mga magulang ko dahil sa isang aksidente. Kaya nagsundalo ako. Sundalo ka pala? Sa ngayon, hindi na. Na-discharge na ako dahil sa mga tinamukong combat injuries na makainkwento kami ng isang grupo ng rebelde. Nagkawasak-wasak ang katawan ko. Kaya nagtagal ako sa ospital. Hindi ko na alam kung ilang operasyon ang ginawa sa katawan ko. Pinagpatsi-patsi ako ng doktor, parang si Humpty Dumpty. Parang napakasakit naman nun. Pero successful naman, di ba? Kasi parang okay ka na eh. Okay naman daw, sabi ng doktor na nag-opera sa akin. Pero sa tagal ko sa ospital, kinakailangan ko daw magkaroon ng kulay sa balat. Kaya pinagtrabaho ko sa isang vegetable farm. Pagkatapos nag-resign ka, Hindi pa rin. Tumakas ako. Kasi gusto ko na magharap ng ibang trabaho. Rodel, nandyan si Banjo. Hi, Beth. Ang kailangan mo sa amin? Wala naman. Gusto lang namin mag-gate crash sa party niyo eh. Bakit may angal ka? Wala ka palang angal eh. Hindi ka, sumama ka sa akin. Pakakainin kita sa magandang restaurant. Banjo, bitawan mo ako. Pare, wag mo naman basta yung babae. Huwag kang makialam dito! Rodel, tama na yan! Rodel! Tama na yan! Ano nangyayari sa'yo? Rodel, ano ba talagang nangyari sa'yo kanina? Parang gusto mo pumatay ng tao. Beth, para sumasabog ang ulo ko. Ewan ko kung ano nangyayari sa akin. Nalilisik ang mga mata mo kanina. Kala ko tuloy, papatayin mo na yung kasama ni Banjo.
Bet, may pagtatapat ako sa'yo. Isa akong takas. Yung sinabi ko sa'yo kanina. Ano totoo yun? Nagsinungaling ako sa'yo. Ha? Oo, Ben. Isa ako sa mga kriminal na nakulong sa kampo para gamutin sa sakit sa utak. Tatlong kasamang sundalo na patay ko. Nakabaril ako ng isa. Yung isa sinaksak ko. Yung huli, sinakal ko. Ngunit hindi ko alam kung sino ang mga yon. At kung bakit ko sila pinatay. Beth. Hindi ako nababagay sa'yo. Kalimutan mo na ako. Rodel? Saan ka pupunta? Malas na yan, Mr. Fernandez. Pagkapi ko pa siya pinipigilan, pero ayaw magpapigil. Tama na yung kalokohan mo. Pinakiusapan ako ni Beth na pigilan ka. Sana naman, pagbigyan mo siya. Kaya po yung ginawa ko. Yan siguro ang katangian na nagustuhan sa'yo ni Beth. Marunong kang umamin ng pagkakamali. Sinabi niya sa akin ang lahat na nangyari kagabi. Lahat ho? Lahat. Eh, bakit bago mo rito? Kala mo sino ka mag-arear yan, ha? Anong klaseng tao itong empleyado mo to? Ha? Asal kriminal? Hindi yata nakakilala na ako eh. Ba't niya binugbog si Banjo? Partner, ang pagkaintindi ko sa nangyari, ayon na rin sa aking anak. Eh, lasing daw si Banjo at pinastos pa niya si Beth. Wala siyang karapatang gawin yun. Empleyado lang siya rito, ah. Kahit na ba empleyado lamang siya eh kasama niya si Beth eh. Eh, natural lamang na protektahan ng isang lalaking kasama niya babae sa kapastusan ng isang lasing, di ba? Hindi ko yata gustong tono nyo. Siya pa ang kinakampihan nyo ngayon? Eh, yan na nga nagkamali! Teka nga, parang nagkakalimutan tayo. Pera ko nagpapagana nitong factory to, ah. Partner, kung pera mo lamang at ang iyong anak ang magpapatakbo ng factory nito, eh wala na talagang pag-asa. Ah, ganun! Pues, bukas ng bukas, matatanggap nyo yung dissolution papers galing sa abogado ko. Tapusin na natin partnership natin. Walang pupuntahan to eh. Bibigay ko assets nyo, tignan ko kung paano nyo patakbuhin itong factory to. Tama lang naman ang ginawa mo, Rodel, ah. Hindi naman ikaw ang dahilan kung magsara man ang factory nito. Ang alam ko, si Mr. Imperio ay gumagawa lang ng butas para maipit si Mr. Fernandez. Hi, Rodel. Mang Julian, pakisabi nga ho sa kanya na hindi ho ako nakakipag-usap sa taong hindi marunong magtago ng lihim. Mang Julian, sabihin niyo ho sa kasama niyo na wala naman siyang binibilin sa akin na ilihim, no? Mang Julian,
pakisabi nga ho dyan sa kausap ninyo na hindi ko na ho kailangan sabihin kung anong hindi dapat malaman ng ibang tao. At isa pa nga pala, Mang Julian, kala ko nga ho pala nagkakaintindihan na kami. Napaka-adirentado naman ng kasama niyo, Mang Julian. Anong ibig niya sabihin? Porkit nakipag-date ang isang babae sa isang lalaki, may understanding na sila. Sabihin mo sa kanya na hindi ako ganong klaseng babae. Sabihin mo! Mang Julian, pakisabi nga rin ho sa kanya na hindi po yun ang ibig kong sabihin. Palibahon sa ho kasi, babae. Makitid ang pag-iisip sa lahat ng bagay. Sabihin niyo ho sa kanya, ayoko makipag-away sa kanya. So wag niya ako gagalitin, no? Mang Julian! Hoy! Hindi ako linya ng PLDT, ha? Tumigil nga kayong dalawa! Antipatiko! Suplado! Ayoko na makita ang pagmumukha mo! Mang Julian, bakit ko nagawa yun? Ewan ko sa'yo. Ano na? Halika. Lunurin natin sa alak yung sama ng loob mo. Ayusin ko guys, ha? Sige, ito ni boss. Tatlong Pasko na nakakaraan. Special to yan. Baka magalit to sa atin si Mr. Fernandez. Magagalit. Alas 5 na, o libre na tayo. Tsaka gusto ko rin uminom. Para lumakas ang loob ko. May problema mo ba kay Mang Julian? Malaki rin din. Malaki. Sa palagay ko, may masamang balak si Mr. Imperio. Hindi ko lang masabi kay Mr. Fernandez dahil hindi pa ako sigurado. Ikaw, anong balak mo? Wala na akong dahilan para manatili pa ako dito. Balik na lang ako siguro sa kampo. Mag-aal sa balutan ka na naman. Mabuti na ho yun. Kesa naman makadisgrasya po ako ng ibang tao. Seryoso ka na ba? Hindi ka na talaga papipigil? Oo. Babalik na lang ako dito pag magaling na ho ako. Kayo na lang ang bahala magpaliwanag kay Beth, kay Mr. Fernandez.
mo yan? Ano yan? Ako yan. Ako yan. Ako yan. Maliban sa mga na-report sa amin nakawa ng mga damit, wala namang untoward incident na nangyari dito sa amin, Kenneth. Well, nagbabakasakali na kami, Hebe. Baka mabigyan niyo kami ng lead tungkol sa taong hinahanap namin. Opo, sir. Dito po. Sa Fernandez Furniture, sir. Salamat po, sir. Sir. Oh, bakit? Mr. Imperio, patay. Sino yan? Si Rodel po! Pwede mo makausap si Beth? Sandali lang, ah. Sino yan? Ate, si Rodel ho. Gusto daw kayo makausap. Sige, papasukin mo. Bakit po kayo? Bakit, Rodel? Nasaan ka mo? Nasa factory siya. May kinuha ata eh. Bakit? Pasok ka na. Ba't ayaw mo ako sagutin? Si Mr. Imperio. Patay na. Ha? Sinong pumatay? Anong nangyari? Ewan ko. Basta lang nakita ko siyang basag ang ulo. Maraming dugo. Alam mo, namumutla ka. Ano nangyayari sa'yo? Wala. Sinumpong lang ako sa sakit ng ulo ko.
Kuha muna kitang tubig, ha? Huwag na, Beth. Naguguluhan lang ako sa mga nangyayari. Ang daming katanungan na umiikot sa utak ko. Iniisip ko kung ako ba talaga ang pumatay kay Mr. Imperio? Wala ka bang nakitang ibang tao doon? Wala. Pero bago ko siya nakitang patay, malabong-malabo na ang pangunawa ko sa mga nangyayari. Isang bagay lang nalalaman ko, Beth. Nagagawa ako lang pumatay pag may nagtatangka sa buhay ko. At yun din ang sabi ng doktor ko. Anong pangalan? Valentino. Mga anong oras nangyari ko? Gabi, anong oras nga? Hello? Beth, may pumatay kay Mr. Imperio. At sabi na security guard natin, nakita si Rodel papalis dito, papunta dyan. Okay. Beth, narinig mo ako? Beth! My God, ando na si Rodel! Sarge, ang kriminal, nasa bahay na namin! Sir, may kasi drama po nangyayari sa bahay ni Mr. Fernandez. Ano? Maganda ka agad ang isang team. At i-brief mo ako habang papunta tayo. Yes, sir. Okay, Ra. Sorry, Kernel. Siguro pagpapaliban muna natin ang pag-imbestiga natin sa hinahanap ng tao dahil ngayon lang nangyari sa jurisdiction. Hepe, baka pwede kami sumama. Baka may kinalaman doon sa kasong hinahanap namin. Well, although this is a police matter, siguro mas maganda nga, lalayan na kami. Punta na, Kernel. Diaz, bahala ka rito, ha? Yes, sir! Lukan! Hepe, pakikiusapan ko na muna si Rodel. Baka kung anong gawin niya sa anak ko eh. Santiago, nasan yung PA? Sige, Mr. Fernandez, kasabi mo. Rodel! Maawa ka kay Beth! Ako na lang ang kunin mong hostage! Pag-usapan natin ang mga kondisyonis mo! Palayain mo si Beth! Rodel! Rodel! Kayo lang ako pwede pumasok, Mr. Fernandez! Pupunta ako na siya. Mag-ingat ka. Rodel! Andito na ako. Papasukin mo ako. Pasok! Dali! Dali! Sarado ang pito! Palabasin mo na si Beth. Ako na ang papalit sa kanya. Hindi! Kung talagang inosente ka, sumuko ka na. Mamamatay tao pagkakilala nila sa akin. Sa oras na lumabas ako, tutuluyan ako ng mga pulis na yan. May usapan na kami ni Hepe. Hindi ka nila gagalawin. Maliwanag na sa akin lahat. Ginawa niyo akong kasangkapan sa pagkamatay ni Mr. Imperio. Dahil kayo may pinakamalaking pakinabang sa oras na mawala siya. Dahil masosolo niyo ang factory. Hindi ba, Mr. Fernandez? Hindi ba? Kaya yung taong hinahanap namin eh. May utang kayo kay Mr. Imperio at sinisingil niya na ang share niya sa factory. At wala ka ibabayad. Ang solusyon, patayin siya. At kaya ayaw niyo kong paalisin ay para meron kayong pagbintangan.
Hindi ba? Hepe, baka pwede ko makausap. Pati ba, Colonel? Baka makumpisin. Rodel? Rodel Guevara? Kung ikaw man si Rodel Guevara, ako ay si Colonel Villafranca, yung kaibigan mong doktor. Rodel, alam kong may problema ka ngayon. Narito ako upang tulungan ka. Ibaba mo na yung armas mo. Palayain mo yung hostage mo dyan. At lumabas ka na. Rodel, nandiyan si Radyo. Hi, Beth. Kailangan mo sa amin? Wala naman. Gusto lang namin mag-gate crash sa party niyo. Bakit may angal ka? Wala ka palang angal eh. Hindi ka sumama ka sa akin. Pakakainin kita sa magandang restaurant. Ay, bitawan mo ako. Pare, huwag mo naman basta yung babae. Huwag ka mong makialam dito! Ibaba mo na yung armas mo. Palayain mo yung hostage mo dyan. At lumabas ka na. Ipinapangako ko sa'yo, walang mangyayari sa'yo. Colonel, ako nga po si Rodel! Lalabas na po ako para paliwanag sa inyo totoong nangyari! Pakisabi ko sa mga kasama niyo, huwag sila magpapaputok! Ibababa mo ko lang itong baril ko! Ipinapangako ko sa'yo, walang mangyayari sa'yo.
It's my responsibility na. Ako na bahala sa kanya. Para lang po. Thank you. Ayan na. Ardel, ano nang pakiramdam mo? Nahilo. Parang nabagsak ka na isang truck. At semento yung ulo ko. Dahil sa tama ng bala yan, mabuti ka mo daplis lang. Kundi patay ka na sana ngayon. Seryoso ba po ang sugat niya? Well, tinignan ng mga doktor, sabi naman nila, hindi naman grabe daw. Pero yung sugat sa kanyang pag-iisip, dati, yun ang masasabi ko talagang grabe. Doktor sa pag-iisip yan, si Colonel Villafranca. Siya ang psychiatrist ko sa kampong pinanggalingan ko. Siya ang tumutulong sa akin. Para maintindihan mo ang sakit ko sa pag-iisip. Alam mo, Beth, ang utak ng isang tao ay napakaselang bahagi ng katawan natin. Minsan, kung hindi matanggap itong isang matinding bagay, nagsasara, parang pinto. Kaya hindi naintindihan at hindi nalalaman ni Rodel ang nangyari sa kanya noon. Ano ba ho ang nangyari sa kanya? Bakit ko siya nagkasagad ng gano'n? Ganito yan. Kapo-promote lang ni Rodel noon bilang First Lieutenant. Namuno siya ng isang forward patrol sa military operations doon sa Quezon. Na-ambush ang kanilang grupo. Sawiyang palad, namatay lahat ang kanyang mga tauhan. At siya lang ang nag-iisang natirang buhay. Yun ang mga karumal-dumal na krimen na paulit-ulit kang napananaginipan. Hindi na kaya ng kanyang masaya na pag-iisip ang nangyari. Kaya nagkaroon siya ng tinatawag na post-traumatic stress syndrome o WARSHAC. Alam mo, Beth, kung babaril ka ng isang tao sa malayo, okay lang yan, hindi masyado matindi yan. Pero yung papatay ka ng tao, kapwa-tao, harap-harapan, sa kauna-unang pagkakataon pa naman, yun. Pati yung tinong sinulid na pumipigil sa pintuan sa totoong buhay. Akala ni Rodel, nabura na niya sa kanyang pag-iisip yun. Pero, pilit itong bumabalik sa pamamagitan ng masamang panaginip. Ang nangyari kagabi ay naging susi para mabuksan muli ang matagal nang nakapinit na pintuang iyon. At may balik si Rodel sa daigdig ng tunay na buhay. Maraming salamat to Colonel sa pagsasaga niyo sa akin. Hi, Pa. Mr. Fernandez. Rodel, huwag ka magalit kay Papa. Mabait siyang tao. Hindi siyang pumatay kay Mr. Imperio. Nasa police custody na si Banjo. Si Banjo? Si Banjo pumatay kay Mr. Imperio. Hindi, walang pinapatay si Banjo. Siya ang bumaril sa'yo. Kung hindi si Banjo ang pumatay, si
siguro akong pumatay. Hindi gagawin ng isang tao at kontra sa kanyang kalooban. Lalo na kung tulog siya. Kung ganun ho, sino? Si Mang Julian. Si Mang Julian? May problema ko ba kay Mang Julian? Malaki pa yun. Malaki. Inamin mismo ni Mang Julian sa akin. Mang Julian? Mang Julian? Mang Julian? Mang Julian? Nahuli pala niya si Mr. Imperio habang sinisindihan nito ang isang trapong basang-basa ng gasolina. Gusto pala ni Luis na sunugin ang factory para makatangkap siya ng mas malaking halaga sa insurance. Tinangkang patayin ni Luis si Mang Julian, kaya nang laban ito. Pinalo siya ng tubo sa ulo. Sa matinding takot ng matanda, nagtago ito. Kaninang umaga lang nagpakita sa akin. Pa, pwede mo natin tulungan si Mamuya? Kawawa naman mo siya. Tapos bait naman niya eh. Ibigyan mo siya ng isang magaling na abogado. Yun lang ang magagawa ko para sa kanya para makaganti naman sa malaking loyalty niya sa akin. At sisiguro kong ma-absurdo siya. Dahil talaga namang self-defense ang ginawa niyang pagpatay kay Luis. Ngayon, kayong dalawa. Rodel, anak, paano na kayo? Paano mo nalaman aking molo? Punapaan ko sa'yo. Paano mo nalaman laking mo na panapaan ko sa'yo?
Sabay ko'y nalaman ang daigdig. Pikalan tayo nakin manakuso ko'y tayo maribig ko sa'yo balik. Masapatay man puso ko ito. Panig mo na naman, nanin iyong indahan sa'yong naninibigo. Panig mo na naman, nanin iyong indahan sa'yong naninibigo. Panig mo na naman, panig mo na naman, panig mo na naman, naninibigo. Paano